Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, 2 paaralan sa Vintar, Ilocos Norte, magkakaroon ng bagong classroom na popondohan gamit ang tobacco excise tax. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Dua apagadalan ti benepisyaryo iti pundo manipod iti Burley and Native Tobacco Excise Tax iti lokal na gobyerno iti ili ti Vintar, Ilocos Norte. Dahito ket iti Parparorok Elementary School ken iti Vintar Central Elementary School dosudino ang mapatakderan ti baro a classroom. Segon iti Office of the Vintar Mayor, agbalor ti agrop 3 milyon na pesos ti mabusbos para iti Parparorok Elementary School idinto ang nasurugin 5 milyon na pesos para iti Vintar Central Elementary School. Manamnama amalpas dagiti nasa nga classroom kalpasan ti sumagmamana bulan iti dayto atawen 2024. Imunan anay uswat ti groundbreaking ceremony kadagiti nasa o pagadalan ngayon dawluan ni Mayor Richard Digala, school heads ken dadumapay nga opisyal iti nasa o nga ili iti napalabas a lawas. Manipod dito Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. 1 milyong pisong halaga ng fuel vouchers at kagamitang pansaka ibinahagi sa mga magsasaka ng tabako sa Bacnotan, La Union. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Agtultuloy ti Bacnotan La Union ti panangipahay ti kasapulan dagiti tunggal manalon tapno mapadoras ti agrikultura ti ili. Idi kalman Pebrero 5 nangiwaras ti gobyerno munisipal nga dadolwan ni Mayor Divine Fontanilla tinasurok may 1 milyon na pesos a fuel vouchers ken black hose kadagiti sang gasot 29 manalon ti tabako ti ili. Nakaawat ti tunggal manalon iti fuel voucher nga gata iti 2,000 agingga iti 7,000 a pesos depende ti kalawa iti taltalunanda. Malaksid iti fuel voucher nangipay iti 60 metro sa black hose iti tunggal manalon ang mausar iti panagpadanom iti mulada kastamat iti plant growth regulator. Ti panangipaay iti fuel voucher ket maysa kadagiti baro anay nayon na tulong ti munisipyo kadagiti manalon iti tabako nga inaprobaran ti Sangguniang Bayan nga idadawluan ni Vice Mayor Francis Fontanilla a personal met ati mabuno iti panakayawat iti tulong. Iti mensahe na impaganagat ni Mayor Divine ti kinapateg ti panagtitinulong dagiti manalon kastamat dagiti leader iti Bacnotan. Napalalo met ti panagyaman dagiti manalon ti tabako kaputa dakkel at tulong daytoy kadakwada tapno makaurnong dapay kadagiti dadduma a napateg a kasapulan ti pamilyada. Manipod RP Ago, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mula sa Borongan, tree planting activity isinagawa sa bayan ng Sulat, Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Malagpuson nga nagdumarahin tree planting activity ang lokal nga buhatan han bungton Sulat. Inin pinaagi han aktibo nga pangunguna han Municipal Environment and Natural Resources Office sa nasabi nga bungto. Gindumara ini sa sitio Bayarong, Barangay San Isidro, Sulat, Eastern Samara. Inabot 105 nga mga seedlings in hardwood or timber species adto na itanom han nasabi nga lugar nga anay isa nga open dump site. Dinya na ing ginhimo como eco park ngan Central MRF han nasabi nga bungto. Panuyo nasabi nga aktibidad ang pagduso han environmental conservation, ipinaagi ang pananumhin mga kakahuyan ngan pag-enhance iton green cover hanasabi nga lugar. Usagi hapon ini nga oportunidad para mas mapahitaas pa iton hibaburuan han malupyo mahiunong hiton environmental issues ngan kun paunan ang pagsustener hiton kalibungan para hiton ti arabot pa nga henerasyon.
Tikang didi Hasyudadhan Borongan, Dayan Camplon para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. Libreng kasalan ng bayan alok sa mga Southern Lateños ngayong Valentine's Day. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dalia Orit. Sa mga mag-uyab ug dugay nang nag-ipon sa pagpuyo nga wala pay basbas sa simbahan, gitanyag karon sa Assumption in the Hills Parish sa dakbayan sa Maasin ang libreng kasalan ng bayan subay sa kasaulugan sa Valentine's Day. Matud pa sa parokya, ang mass wedding gikatak ng ipahigayon karong Pebrero 13 sa simbahan sa Asunsyon. Niya na gidasig katong mga pamilya nga naa pa sa estado sa pagpuyo-puyo nga mopahimos sa maong kahigayunan. Giawhag ang mga desidido nga moapil sa pag-andam sa mga gikinahanglang dokumento o pagpasa niini sa opisina sa parokya. Lakip sa mga rekisitos maong mosunod: baptismal certificate, certificate sa kumpirma, BEC clearance, marriage license, permit to marry, marriage ban, list of sponsor, live birth ug senomar kun certificate of no marriage record. Sa mga interesado apan adunay gamay nga kakulian, kabahin sa mga papel o requirements, gabisuhan sa pagbisita sa ilang opisina aron ma-assist o matabangan. Alang sa dugang detalye, mamahimong pangitaon si Lorena Limbasan, ang sekretary sa parokya. Balita gikan diri sa Southern Leyte, kini si Dalia Abiara Orit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dalia. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro handa na sa idaraos na isang linggong Chinese New Year Festival 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Andam na ang lokal nga paggamhanan sa Cagayan de Oro alang sa usa ka semana nga Chinese New Year Festival 2024. Kini ang gibutyag ni Mr. John Asuncion, chairman sa Chinese New Year Festival 2024. Sumala pa ni Mr. Asuncion nga usa sa mga highlight sa festival mao ang Lion Dance sulod sa 8 ka adlaw sa managklahing lugar sa Cagayan de Oro. Aduna ipahigayon usab nga Dragon Boat Race nga salbutan sa mga atleta gikan sa ubang bahin sa nasud. Gidugang ni Mr. Asuncion nga nakahanay na usab ang seguridad alang sa festival aron mahimong hapsay og mabulukon ang selebrasyon. Samtang ang Cagayan de Oro Filipino-Chinese Community ang naggahin og 2,000 katikoy aron ilang ipanghatag sa katawhan. O gibutyag ni Mr. Greg Lau, chairman sa Cagayan de Oro Filipino-Chinese Community, nga ang ilahang build church dinhi sa Cagayan de Oro ang nag-inusarang simbahan nga bukas kada adlaw alang sa gustong mobisita. Ang Chinese New Year Festival 2024 pagasugdan karong Pebrero 8 ug matapos kini karong Pebrero 18 ning kasamtangang tuig. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. Turnover ceremony ng panibagong Rehabilitation Medicine Building isinagawa ng Zamboanga City Medical Center. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Yaman turnover al Zamboanga City Medical Center con el nuevo Department of Rehabilitation Medicine Building na mencionado Hospital Recientemente. Ya encabezado con el ceremonia amo el jefe del ZCMC si Dr. Afdal Conting y junto con él el Department of Health Region and OIC Dr. Joshua Brillantes, alcalde de la ciudad de Zamboanga John Dalipe y otros mga representante. El levantada del facilidad parte esta dedicación del mismo hospital para darle buen servicio na público, incluido na magaservisyo ta dali al Rehabilitation Building del ZCMC amo el Physical Therapy, Occupational Therapy, Orthotics and Prosthetics y Medical Diagnostics. El completada del nuevo facilidad da dale grande ayuda particularmente
Parmente na Rehabilitation Medicine Services para na Zamboanga Peninsula ina Magaserka Provincia como igual de Basilan Sulu Itawi-Tawi. Desde la ciudad de Zamboanga, esta si Justin Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Lungsod ng Iligan ginawaran bilang top 1 sa buong Region 10 na may pinakamababang krimen sa last quarter ng taong 2023. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Ang dakbayan sa Iligan nahatagan og award na top 1 sa Tibok Riyong 10 sa Northern Mindanao nga adunay pinakaubos nga ihap sa mga krimen sa katapusang quarter sa tuig 2023 bago lang ni gihatag gikan sa Police Regional Office sa Region 10. Ikaduha ang dakbayan sa Cagayan de Oro nga gisundan sa Misamis Oriental. Matud sa lokal nga kagamhanan sa Iligan, dako ang pasasalamat sa maayong mayor sa Iligan nga si Mayor Frederick W. Siao sa daghang mga efforts and initiative nga gibuhat suporta og tabang sa sektor sa kapulisan sa pagbantay ug pagpapibiling luwas sa dakbayan. Ang IDG-6 o ang Kahusay ug Kalino program mao'y usa sa gipasigdahan sa administrasyon ni Mayor Siao alang sa mga residente sa dakbayan. Samtang alang sa paghatag og importanteng updates ug uban pang importanteng impormasyon ug pagpapahibalo sa mga programa sa Philippine National Police, ang Radyo Pilipinas Iligan nagtabang niini pinaagi sa paghatag og radio program sa estasyon. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao.